beloved Boss Mike Cervera. Sara Duterte, kakasuhan na! Nako, eto na, mga kababayan. Nako po. Eto mga kababayan, na-post ko sa aking page. Opo, excuse me po. Inihayag kahapon ng National Bureau of Investigation na tapos na silang mag-imbestiga. Kakasuhan na sa bantang pagpatay. Mga kababayan, nandiyan si Kicks TV. Brother, kapatid, good morning sa mga INC na mga kapatid natin dyan. Good morning po sa inyo. Sa mga kung anumang relihiyon, sekta na kinaaniban nyo, good morning po sa inyo. Opo, dito sa channel na to, hindi po to relihiyon. Walang usaping relihiyon dito. Ang pinatutupad ko lang po dito, pagmamahal po. Mamayani, ulitin ko lang. Mamayani sa isip, sa puso, ang pagmamahal sa amang lumikha, sa inyong kapwa, at sa ating inang bayan. Tama na po yan. Tama na po yan para dito sa channel na to. Di po ba? Di po ba? Tama na. Tama na po. Tama na. Okay na po yun sa channel na to. Okay. So, eto na. Mga kababayan. May video naman yan eh. Wait lang. May video yan. Mga kababayan. Pasok. Ang investigasyon ng NBI sa umano'y banta ni VP Sara laban sa first couple at sa House Speaker. Ayon sa DOJ, magpapadala na ito ng mga prosecutor para suriin ang mga hawak na ebidensya ng NBI. Nako, baka, ito tanong ko lang naman. Tanong ko lang naman, di ba? Huwag kayong magtatampo sa akin ha. Ako'y nagtatanong lang. Oo, hindi kaya kayo, mga kapatid, pumunta uli ng Luneta, EDSA o ano pa mang lugar sa Pilipinas para magpakita na naman ng suporta kay VP Sara. Hindi po ba tutol kayo na ma-impeach siya? Baka naman tutol pa rin kayo na maimbestigan at makasuhan siya. Ganun ba? Ako'y nagtatanong lang ha. Sana naman kahit minsan pagbigyan nyo ng gumulong ang sistema ng batas, hustisya sa ating bansa. Di mo ba mga kababayan? Opo, malaya po kayo. Ako nga po, sabi ko, sumasaludo. Saan? Sa kaparaanan. Saan? Sa pag-oorganisa nyo. Saludo po ako dun eh. Ang aking tinutulig siya, ang aking tinututulan, ay wag natin pagtakpan o ipagtanggol si Sara Duterte sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kasi tila ba sa paningin ng karamihan, si Sara Duterte kumukubli sa INC. Di po ba mga kababayan? Kumukubli sa INC para matakasan ang mga nagawang pang-aabuso at kasalanan. Di po ba mga kababayan? Di po ba? Tama! Yan mga kababayan, idaan sa proseso. Ngayon mga kababayan, nasa proseso na. At yan na nga ang balita mga kababayan, ay tapos na ang pag-iimbestiga. At ngayon, dadalhin na sa korte para naman yaan ay mahabla. Ano mga kababayan? Tama no? Tama, dapat ganon. Kaya nga po mga kababayan, manuri tayo sa mga bagay. Nung una, sabi nga natin, di ba? Nandyan yung kapatid natin, si Kicks TV. Ano sabi natin? Naku, may twist yan eh. Paano kung makita natin? Makita natin yung mga DDS dyan. Ano sabi nila? Hindi maaari. Sapagkat hindi po pwedeng mahaluan ito
ng pamumulitika? Ah, Di po ba mga kababayan? Sabi nila yun eh, hindi po maaari sapagkat itong aming gagawin ay panawagan para sa kapayapaan. Oo, pero mga kababayan, ang nangyari mga kababayan, nakita natin lahat yung mga taong hindi dapat natin makita riyan. Tulad ng alin, Boss Mike, eto mga kababayan, sino pa nga ba? Di sila, di ba? Sila, wala nang iba. Oh, yan mga kababayan ang ating nakita, oh. Mga kababayan, oh. Yung mga idol ni Kicks TV nandito, oh. Mga kababayan, ayan. O, kita nyo? So, paano naman tayo mapapalagay na tama? At naaayon yung hangad ng kapatiran? Siyempre, mga kababayan, huwag niyo hong aalisin sa amin yung aming pagkakaroon ng agam-agam. Diba? Nagkakaroon kami ng agam-agam at pagdududa kung ano ba talaga ang intensyon ninyo. Bakit sinagawa yan? Di po ba? Yun lang naman. Wala daw, wala. Wala daw eh. Wala daw yung idol ni Kicks TV. Puro mga bulldog nandito eh. Nung pumunta kami ng madaling araw dyan, ang nakita ko, malaanghel silang lahat dyan. Oo. Nung makita ko, parang nahaluan na ng ng mga demonyo. Totoo naman yun. Ako'y nagsasabi ng totoo. Nung nagpunta kami ng madaling araw, tingin ko puro anghel yung mga nandoon kahit nakahiga sa damo. Pero nung humapon, mga kababayan, parang sumisilab yung mga apoy nung mga ito'y nagdatingan. Hindi lang yan. Mga kababayan, hindi lang yan. Eto na. Nasaan pa isa? Ayan, mga kababayan. Eto na, magkakasama na si Bongo, itong si Belica, si Kalbo, si Ipe, si Banat Bay, at yung isang aso. Kita nyo, mga kababayan? Paano ba naman kami? Kicks TV, pakisabi. Hindi kami, naging komportable. Kahit naman sino, no? Kung kayo, minsan, mga kababayan, manunuri, ipagpalagay nyo na yung sarili nyo ay nasa kalagayan namin. Di ba? Ipagpalagay ninyo para hindi kayo nagagalit sa amin kung bakit kami ay nagkakaroon ng mga reaksyon na minsan hindi namin sinasadya na hindi nyo nagugustuhan. Sabi dito, didiis na si Kicks TV. Hala ka! Di ba? Sabi dito ni Kicks. Totoo naman. Sabi, karapatan nilang pumunta dyan kahit sino. Kaso, ang sabi natin di ba? Pagka kami nakakita dyan, ng mga, ng mga eto, nakita nga namin. Oo, totoo naman. Hindi naman sila umakyat sa entablado. Parang kinatawan na lang ni Marcoleta tong mga to. Mga kababayan? Hindi nga sila umakyat sa entablado. Pero mga kababayan, parang kinatawan na lahat ni Marcoleta tong mga to. Tama? Tama, mga kababayan Di ba? Yan, mga kababayan. Titigan nyo na lang. Pero balikan natin. Balikan natin yung demanda, yung atrasyo. Uy, Kicks, walang paninira dyan, Totoo. Wala ba akong punto, mga kababayan? Parang kinatawan ito ni Marcoleta lahat. Walang paninira doon. Bakit? Lahat ng mga binabanggit ng mga yan, mga lumalabas sa bunganga niyan, lumabas lahat sa bunganga ni Marcoleta.
Tama? Oo. So anong ibig sabihin? Eh di kinatawan niya na rin yung mga yan. Parang. Oh, magkaiba yan. Di ba? Di ba? Oh, ito na. Balikan na natin yung kaso ni Sara Duterte, mga kababayan. Nasaan na ba yun? Nawala na yata. Ito. Oh. Ang investigasyon ng NBI sa umano'y banta ni VP Sara laban sa first couple at sa House Speaker. Ayon sa DOJ, magpapadala na ito ng mga prosecutor para suriin ang mga hawak na ebidensya ng NBI. Ayan, mga kababayan, sana naman mga kababayan, sana matahimik na tayo. Matahimik na tayo kapag nasampahan na si Sara Duterte sa korte at si Sara Duterte sumagot na. Sumagot na doon, mga kababayan, sa korte kung ano yung kapaliwanagan niya dyan. Isang kaso pa lang yan, mga kababayan. Anong kaso yan? Yung kasong pagbabanta niya ng buhay ng mga ni Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady at ni Speaker. Kaya mga kababayan, di hayaan na lang natin yan. Isang kaso pa lang yan. Wala pa dyan yung inaakusang pandurugas niya sa Kaban ng Bayan. Wala pa ha? Wala pa. So iba-iba yan, mga kababayan. At iba rin yung kaso ng tatay niya na nag-thank you pagkatapos ng rally ng INC sa Luneta. Ha, mga kababayan? So eto na. Eto na. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. But this is subject of evaluation. The NBI and the DOJ are working closely together, our prosecutors, to ascertain the evidence. Ayan, mga kababayan. Nagtutulungan na po ang NBI at Department of Justice para nga sa kaukulang pagsasampa ng mga kaso laban dito sa isang naaakusahang vice-presidente ng bansa. Wala pong iba kung hindi po yung butihin nating Vice President Sara Duterte. Siguro ganyan ang gusto nyo marinig no? Sige, yan na lang ang gawin natin. So ang butihing Vice President po, mga kababayan, ay nakaumang ang demanda sinabi niya o pagtatangka niya na wakasan ang buhay ng ating napakasama. Yan ba gusto niyo? Ganon, napakasama. Parang mali naman yata. Baguhin ko. Ang pagtatangka niya ng buhay sa mas mabuti. Yeah. Sa mas mabuti. Kaysa sa kanya. Walang iba kung hindi sa mas mabuti. Na si Pangulong Bongbong Marcos, sa mas mabuti sa kanyang si First Lady Lisa Marcos, sa mas mabuti ulit sa kanya na si Speaker Martin Romualdez. Yeah. Ayan ayun na naman tayo, Kick TV. Magkasundo tayo dyan. Di ba? Magkasundo tayo dyan ayan na. Magkasundo tayo dyan. Okay, eto na mga kababayan. So ano mangyayari, mga kababayan? Meron bang mangyayaring pagtitipon-tipon na naman at manalangin uli pero merong ganyan nagpaplano. Mamaya talakayin natin. Meron na naman nagpaplano, mga kababayan, na merong gagawing malakihan, na peace rally, na tawag dito, na prayer rally, ano man 'yun. Eto na, mga kababayan, eto na, mga kababayan. Ito sinasabi ko sa inyo. Baka naman magpikit na naman kayo, magwelga, magrally, magtipon-tipon para manawagan
na protektahan na naman si Sara. Maliwanag naman yung kanyang mga sinabi na meron na akong kausap na papatay kay Presidente, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Maliwanag, sa bunganga niya galing yun, mga kababayan. Sa bunganga niya galing yun. Di ba? Eto na, mga kababayan. Pasok. Send this on hand. Ayon sa NBI, nagbanta umano si VP Sara sa gitna ng investigasyon ng Quadcom sa kanyang confidential funds. May nakausap na nga raw siya para patayin si Pangulong BBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may nangyaring masama sa kanya. Mga kababayan, ayan po Yan po mga kababayan. Sa kanyang bunganga galing na ipapapatay niya ang ating mas mabuti sa kanyang si Pangulong Bongbong Marcos at mas mabuti sa kanyang si First Lady at mas mabuti sa kanyang si Martin Romualdez. Ayan, maliwanag. Ito po'y pagbabanta mula sa ating butihing Vice Presidente. So, ito mga kababayan, maliwanag na ito. Maliwanag na. Galing po, ulitin ko lang yung buod. Galing po sa ating butihing Vice Presidente, na si Sara Duterte, ang pagbabanta sa buhay ng ating mas mabuti sa kanya na sino? Si Pangulong Bongbong Marcos at mas mabuti uli sa kanya na si First Lady Lisa Marcos at mas higit na mas mabuti pa sa kanya na sino? Si Speaker Martin Romualdez. Yan po mga kababayan Our beloved Boss Mike Cervera.